Shalom ho sa inyong lahat. Magandang umaga po at aking kayong malugod nakakatagpo dito uli sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po'y talagang dinaratnan kayo ng ating palatuntunang masaya at magandang kalagayan. Anuman pa man po ang inyong katatayuan ngayon, talaga po magiging pagpapala ang ating pagtalakayan ito sa paghanda po natin para sa ika-5 linggo po bago dito po sa panahon ito ng Kwaresma, bago po dumating ang muling pagkabuhay ng Panginoon, yung pong mga mahal na araw. Brothers and sisters, tayo po ay maraming matututunan sa ating mga pagbabasa ng salita ng Diyos na ating maririnig sa ating pagmimisa sa araw po ng bukas. Sana po yung panulat niyo at susulatan ay nariyan at nakahanda upang sama-sama tayo makapag-aral ng banal na salita ng Diyos. Sana po sa pag-unlad natin, sa kaalaman natin ng salita ng Diyos, talagang tumitingkad din ang ating pagmamahal sa Kanya. At sana po lahat kayo nandiyan sa inyong mga pamilya, lalo po yung mga may sakit dyan. Tandaan niyo po, isa pong panalangin ang pinapatungkol lagi sa inyo ni Father sa ating palatuntunan ito. Binabati ko rin po mga kaparian at mga kaibigan natin, mga seminarista, mga katekista, mga tagapagpahayag ng magandang balita. Sana po ikapulutan ninyo ang ating palatuntunan ito ng mga aral. At sana po matandaan nyo kung kayo po ay talagang nabibiyayaan dito sa ating palatuntunan ito, talaga pong sabihin nyo sa amin, mag-text ho kayo. Nandiyan po yung ating mga numero ipa-flash sa ating screen para maipaabot nyo po sa amin ang inyong napupulot dito, anong nagagawa nito ating programa. Isa hong bagay ito na makakatulong sa ating mga kasamahan dito nagtataguyod po nitong ating palatuntunan. Kaya po, ang aking bati sa inyo, shalom sa inyong lahat. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa upang makilala si Yahweh. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Si Propeta Jeremias po ang ating pinakikinggan sa ating unang pagbasa dito po sa napakagandang ika-31 kabanata niya. Maganda po itong kanyang sinasaad dito na talagang dapat nating maunawaan. Sabi niya, darating ang mga araw na ang Diyos ay gagawa muli ng isang bagong tipan. Bagong tipan sa sambahayan ng Israel, sa sambahayan ng Huda. Sabi niya ganyan. At ito'y, ang tipang ito ay hindi magiging tulad ng tipan noong una. Tipan na talagang binaliwala at sinira ng kanilang mga magulang. Pero sister, importante ho yung sinasabi nitong bagong tipan. Sana ho, isaalang-alang ninyo na si Propeta Jeremias na nagsasalita in the 6th century, before Christ. Ito hong mga katagang ito na binitiwan ni Propeta Jeremias, I will make a new covenant. Tingnan nyo, nasa lumang tipan pa ho. Para bang minimithi na ng Diyos na talagang gagawa siya uli ng bagong tipan. Tipan ho ako ng tipan. Ewan ko kung ano naintindihan ninyo. Kasi medyo hindi ho na ginagamit itong salitang ito. Sa Biblia lang ho naririnig ka. Pero chances are, lalo na yung mga kabataan, baka hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng tipan. By the way, nung unang humpang panahon, yun nung mag-sweetheart, ang tawag doon yung mga boyfriends, ganyan, katipan, katipan. Tipanan, parang ganyan, how do you say, parang appointment, ganyan. The point is, tipan ho is connected with the contract, kasunduan, yung kontrata, ganyan. Importante ho na maintindihan natin. Sa English, it is called covenant.
Covenant, ibig sabihin, pakipagkasunduan. Dito ho sa puntong ito, ang nakipagkasunduan ay si Yahweh, ang Diyos, at ang kanyang bayang Israel. No? Maraming tipan ang tinutukoy sa Biblia. Ang tawag ho natin sa unang bahagi ng Biblia ay lumang tipan. Hindi lang ho isang tipan yun, ang dami hong tipan. Mula doon ho sa pagkatapos ng kasalanan ng tao, for example, with Noe, gumawa ang Diyos ng tipan doon na hindi niya nagugunawin uli ang mundo. In fact, magiging palatandaan ng tipan na yun, yung bahaghari, for example. Tapos, kay Abraham, gumawa ang Diyos ng tipan na napakaganda. Gagawin niya si Abraham na talagang magiging ama at ninuno ng napakaraming mga tao, mga kaapu-apuhan, mas marami pa sa bituin sa kalangitan at buhangin sa dalampasigan. Can you imagine? Tapos ulitin yung tipan na yun kay Isaac, kay Jacob, Hindi lang yun. Pagdating ho ni Moises, gagawa ng Diyos ang tipan uli sa kanyang bayan, doon ho sa bundok ng Sinai. At bibigay ho yung tipak ng mga batong ganyan ng kasunduan. Nandun ho yung mga commandments, yung kasunduan ng Diyos. Pagkat sinusunod nyo ang aking mga kasunduan ito, ang aking mga kautosan ito, kayo magiging bayan ko, ako magiging Diyos nyo, ako ang bahala sa inyo. Ganun ho yung nangyari doon. And of course, lilipas ho ang mahabang panahon. Moses, for example, was in the 13th century before Christ. Eto ho si Jeremias, so many years after that, mga 700 years after that, iniuhula niya na ho, na darating ang panahon, gagawa ang Diyos ng bagong tipan. At ang maganda ho nito, ang salita ho ng Diyos na ito ay magkakatotoo sa huling hapunan. You will hear this, for example, in the Gospel of Luke. 2 beses niya ho sasabihin yun. Covenant. The new covenant. Tingnan nyo, ang tagal-tagal hong binanggit ng Diyos yun, hindi yung 2 beses. 1 beses lang ho yung pagkakamangit nito kay San Lucas. Sasabihin ni Jesus, ito ang kalis ng bagong tipan sa aking dugo. Wow! Yung hong pinangako ng Diyos 600 years before, nagkatotoo ho doon sa huling hapunan. Talagang gumagawa ang Diyos ng pakikipagkasunduan muli. Pero bago na ito. Bagong-bago to sa dugo na ni Kristo ito. Hindi na sa dugo ng mga hayop. By the way, brothers and sisters, tipan, kontrata, kasunduan, covenant, baliwala ho yun kung hindi lalagdaan. Hindi ho ba ganun yun, mga kontrata? Kahit ang ganda-ganda sinasaan ng kontrata, pagka hindi na nilagdaan, pambalot lang ng sinapa. Pagka nagkataon, walang silbi. Yun nga ho, yung kontrata laging pinipirmahan. Paano ang pagpipirma dun sa kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng bayang Israel? Sa pagitan ng mga dugo ng mga hayop na iniaalay bilang sakripisyo. Pero pagdating ng Panginoong Jesus, hindi na ho dugo ng mga hayop ang gagamitin, kundi dugo niya mismo. Kaya nga sabi niya, ito ang kalis ng aking dugo ng bagong tipan sa aking dugo. Brothers and sisters, yun ho nga ibabayad ni Jesus na tubos sa atin yung kanyang dugo. Sasabihin ho ni San Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, sasabihin niya, alalahanin ninyo kung paanong itinubos kayo ng Diyos sa buhay na walang kapararakang pinamana sa inyo ng inyong mga ninuno, hindi sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na kumukupas tulad ng pilak at ginto, kundi sa pamamagitan ng kamahal-mahalang dugo ng walang bahid at walang dungis na kordero ng Diyos. Brothers and sisters, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ipagbubuwis niya sa atin. Brothers and sisters, tingnan nyo, itong bagong tipan na ito, sabi ni Jeremias, ay hindi tulad ng tipan na ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno na binaliwala naman, na talagang sinalungat, hindi sinakatuparan. Kung kaya nga, ang daming parusang ginawa sa kanila pagkatapos noon. At sinasabi dito, pagdating ng panahon, yung ang Diyos ay gagawa nitong tipan na ito na isusulat niya hindi naman sa mga tipak na bato, kundi sa puso na ng mga taong ito. Brothers and sisters, look at that. Yung bagong tipan na ito ay isusulat ng Diyos, yung batas niya doon sa kanilang mga puso. Isusulat ng Diyos sa kanilang mga puso. At sa pamamagitan ng pakikipagtipan na yun, kasunduan ng Diyos na yun, sila ay magiging kanyang bayan at siyang kanilang magiging Diyos. Brothers and sisters, at sinasabi pa rin na kapagtataka to, mula dun sa panahong yun, hindi na mga ngailangan ang tao
ng mga taong magtuturo sa kanila, you know. No longer will they have to need to teach, you know, their friends and kinsmen how to know the Lord. Hindi na kailangan, you know. Bakit? Kasi nakasulat na yun sa kanilang mga puso. Paano gagawin yun ng Diyos? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ho, na binubuho sa ating mga puso, siya ho ang talaga magtuturo sa atin, you know? Siya maggagabay sa atin tungo sa buong katotohanan. Magpapaalala sa atin ng tinuturo ni Jesus, ng talagang magsasaad sa atin ng mga bagay na darating. Yun ang sasabihin ni Jesus na magiging papel ng Espiritu Santo. At ang ganda-ganda ho ng bagay na sinasabi dito ni Jeremias sa dulo nito. Sinasabi na dito, they shall know me, you know, from the least to the greatest. Lahat po makikilala ako, you know. Hindi lang yun, patatawarin ko ang lahat ng kanilang mga ginawang kamalian. Hindi ko naalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Francis, ang ganda-ganda kong malaman natin itong layunin ng Diyos na ito habang naghahanda ho tayo sa panahon ito ng Kwaresma upang talagang sariwain natin yung ating binyag, you know. Yun ang gagawin natin sa Easter night, Easter day, you know, yung sasariwain natin yung ating panata sa binyag, kung saan talaga naging bayan tayo ng Diyos. Ginuhit sa ating mga puso yung kanyang mga batas. At talaga namang nakipagtipan siya, nakipagkasunduan siya sa isang makabagong paraan sa pamamagitan nga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang nagsumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap sa kanya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ito pong ating narinig na pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo ho. Alam nyo, itong sulat na ito, napakaganda ho nito at very special. In the sense na, itong sulat na ito ay nagpipresenta sa atin kung sino itong Jesus na ito. At ang presentasyon ho tungkol kay Jesus ay na siyang ating dakilang pari. Yung pari ho, padre, no po. Yung hong priest, yung salitang priest ho galing sa Griego, the elder, you know, the elder one. Presbyteros, presbyter, you know yung salitang, it's in English, galing ho yun sa Griego. Presbys, ibig sabihin old. Presbyteros, comparative degree ho, older, elder, you know, the elder one. Kaya ho medyo nakakatawa pag sinabi, he is a young priest, you know, young tapos old, you know, young elder. Anyway, it's funny. Anyway, the point is, ang sinasabi ko ho, dito sa sulat na ito sa mga Hebreo, letter to the Hebrews, si Jesus ay pinipresenta rito bilang ating dakilang saserdote. Saserdote, that's a Latin word, sacerdos. Yung nangangalaga, nangangasiwa sa banal na paghahandog. Parang ganyan, you know? Kaya nga ho, sa Espanyol, sacerdote, sacerdotal, ganyan. Galing ho yun sa Latin. Yung presbyter, galing sa Griego, yun ho, sacerdote sa Latin. Priest, pare. But the point is, si Jesus yung dakilang pare. Dito ho sa mga talatang binabasa natin para sa ikalimang linggo, sa panahong ito ng Kwaresma, ang sinasabi dito, nung siya ay nasa laman pa, you know, ibig sabihin, nabubuhay pa siya dito sa lupang ito, si Jesus ay nag-alay ng panalangin at mga pagsusumamo, kasama ng malakas na pagpanaghoy, you know, ng pagtangis, sabi niya ganyan. At mga luha sa pwedeng magligtas sa kanya, to the one who is able to save him from death. Sino yun? Ang Diyos. Wala naman iba pwede magligtas sa atin mula sa kamatayan, no? Lahat naman namamatay. Ang sabi dito, at dininig siya, you know, dahil sa kanyang pamimintuho. Ganyan. Francisers, napaka-importante yung bagay noon. Si Jesus ho, talaga naman sa ibang ebanghelyo, makikita nyo, nagdarasal siya. At kung minsan, magdamag ang nagdarasal.
Pero yung anak siya ng Diyos. Yes, anak siya ng Diyos. Hindi niya kailangan magdasal dahil Diyos siya. Pero hindi ho. Tao rin siya. Kung kaya bilang tao, nagdarasal at kinakailangan niya yung dasal na yung panalangin, yung talas-taas ang yun sa Diyos, yung pagkipag-ugnayan niya sa Diyos na yun. Bakit? Marami siyang gagawin. At hindi ho laging madali. In fact, sasabihin dito sa ating pagbasang ito, he will learn obedience kahit na siya'y anak ng Diyos, matututunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng kanyang mga dinanas na paghihirap. You know? Son though he was, he learned obedience from what he suffered. Sister, napakahalaga hong bagay nito, na matutunan natin kay Jesus, na tayo rin, marami tayong daranasin sa buhay nitong mga pagsubok. Talaga ho, yung tao hong hindi susubukin, hindi maghihirap, hindi ho papanganak yun. Alam ho natin sa buhay na ito, may daranasin tayong hirap. Salamat sa Diyos. Bakit ho? Kasi, pasalamat pa ako sa Diyos. Ang sabi ni Santiago, ang sabi niya, rejoice when you got to suffer things. Bakit? Kasi pagka sinusubok ka, nagiging mas ganap ang iyong pananampalataya. Totoo naman yun. Hindi yung abat sa ating pag-aaral, hindi ka pwedeng mag-graduate sa next level o mag-graduate from elementary to high school to college, kung hindi ka dumaan muna na examination sa mga pagsubok, ng mga tests. Ganun ho yun. Kung kaya nga, salamat doon sa mga pagsubok na yun, talaga namang nagiging mas ganap tayo. And I told you already, and I like to repeat it, when we pass through testing, through difficulties, through trials, through sufferings, and we overcome that, God will always help us to overcome that. God is faithful. He will not allow you to be tested beyond your power to endure. Tapat ang Diyos, bigyan ka tayong tulutan subukin ng higit sa inyong mga kakayanan. Totoo yun. Kapag napanaigan ho natin yung mga pagsubok na yun, we are better persons. Talaga ho. Mas magagaling tayo at matuwid tayo mga tao. Bakit? Mas malawak ang ating karanasan, mas magiging maunawain tayo, mas magiging mapagpasensya tayo, mas magiging mapagtiwala tayo sa Panginoon, mapagdasal tayo. Ganun ho yun, we became a better person. Yun nga ho, dun sa mga pagsubok na yun, talaga naman, matututunan natin kung paano tayo dapat talagang sumunod sa Diyos. At ang maganda nito, gagawin si Jesus ho, dahil naging masunurin siya sa Diyos. Salamat sa kanyang mga pagdurusa. Naku, naging ganap ho siya. He was made perfect. Talaga, naging ganap siya. At dahil ho, naging ganap siya, ano nangyari? Ngayon, he becomes the source of eternal salvation for those who follow Him. Tingnan niyo yun, ang ganda-ganda hong bagay nito. Si Jesus ho, sinubok. Kaya doon sa pagsubok na yun, natuto siyang sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Kung kaya naman, dahil doon sa kanyang pagsunod na yun, talaga naging perfecto siya, naging ganap siya, talaga naging kalugod-lugod siya sa Diyos, naabot niya yung dapat niyang abutin. Perfect ho, yun ang ibig sabihin ng perfect. Perfectio, ibig sabihin, done through and through. Maganda yun sa Griego, teleos. Telos ho, sa Greek, ibig sabihin end. Teleos, ibig sabihin yung umabot sa dulo. Hindi yung, ewan ko, tumatakbo sa isang paligsahan, hindi naman umabot sa dulo, hindi nagwagi. Hindi ganun tipalaan. Hindi kasi naabot yung dulo. Yun ang perfect means one who has reached his end. His or her intended end. Yung kung ano yung tinakda ng Diyos sa kanya, naabot niya yun. Si Jesus, ganun nangyari. Dahil nagdusa siya, naging masunurin siya, ayun, naabot niya yung pinapaabot sa kanya ng Panginoon. At dahil naabot niya yung pinapaabot sa kanya ng Panginoon sa pagitan ng pagdurusa niya sa krus, namatay siya doon at muling nabuhay. Siya ngayon ho ang pinanggagalingan ng kaligtasan para sa atin na sumusunod sa Kanya, na obey Him, nakikinig sa Kanya. By the way, obey, the word obey, obedience, is from audience. Ob means tutok, nakatuon. Audience, audience, ibig sabihin audio, hindi ba, to hear. Yeah. Obey, you can only obey when you listen properly. Totoo yun. Kasi, kunyari, Jerry, po, halika nga, sandali. Naglaro po, hindi, sandali lang. Pabibilin ka lang ng suka. Ayun, pinabibili si Jerry ng suka kasi mapapaksiwa ata yung nanay. Pinabili siya, binigyan siya ng bote, tapos yung pera, takbo si Jerry sari-sari sa store sa kanto. Pag-uwi niya, pinalo ng nanay. Bakit? Ang dala patis. Teka mo, suka pinabibili, patis. Akala ko ba sumunod? Hindi ho sumunod. Akala ko ba tumang? Hindi sumunod. Bakit? Hindi nakinig mabuti. Tingnan nyo? Importante, to obey means to listen carefully. Brothers and sisters, sana ho matutunan natin ito kay Jesus. Siya rin natutong
at talagang maging masunurin sa pamamagitan ng kanyang sinapit ng mga pagdurusa. Yung mga pagdurusa yun, ginawa siyang talagang ganap na ganap. Tuloy naging pinanggagalingan ng kaligtasan para sa ating nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Pero nagawa niya ho yun. Bakit? Nanalangin siya. Yun ho, yung umpisa ng ating pagbasa. Nanalangin siya. Tayo rin ho, kailangan nating manalangin. Kailangan nating manalangin. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi nito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa ang lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na makadiyos. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan mang ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siyang mamamatay. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Ito pong napakagandang ebanghelyong ito mula sa 12 kabanata ni San Juan ay nagsasabi po sa atin ng napakagandang mga turo. Tingnan nyo, dun daw sa kapisahang iyon, may dumating na mga Griego para sumamba. Ano bang kapistahan tinutukoy dito? Yun ang kapistahan ng Passover. You know? Yung Paskwa ho. Passover. Ano nga ba ginugunita sa Paskong yun? Sa Paskong yun? Yung paglampas ho. Yung paglampas. Kung paanong nandun sila sa Ehipto, yung huling gabi nila doon, pinakatay sila ng isang taong gulang na tupa o kaya kambing, yung dugo nun iwiwisik dun sa poste ng pintuan at dun sa amba. At pagka dumaan yung anghel ng kamatayan sa gabing yun, nakita niya yung dugong yun nakawisik dun sa pintuan ganyan, sa poste at sa amba, lalampasan niya yun. Yun ang Passover. You know? Naku po, pagka wala, papasukin niyo at papatayin niyo yung panganay doon. Panganay ng tao at ng hayop. Malagim ho yung gabing yun. Ang dami hong patay. Bawat pamilya ho ng mga Ehipsyo, may patay sila. Grabe ho. The point is, yun ho yung Paskwa na talaga ng mga ginugunita ng mga Hudyo. Of course,
meron pa ho isang Pasko, yung pagtawid naman nila mula dun sa pagkakaalipin nila sa Ehipto tungo dun sa lupang pangako ng Diyos, in the Promised Land. Tumawid sila sa pamamagitan ng tubig na nahawi ho dun sa dagat na pula. Ano po? Yun din ho yung pagtawid nila, yung Passover, yung Paskwa. Sa atin ho, Pasko, yun ho ang tawag natin doon. Brothers and sisters, itong mga Griyegong ito ay nandoon sa Jerusalem sa pagdiriwang ng Paskwang yun, kasi malamang itong mga Griyegong ito ay nagnanais maintindihan at malaman, matutunan yung relihiyon ng mga Hudyo. They were those people who wanted to really embrace Judaism. Pero somehow, nandito ho sila, lumapit sila dito sa mga disipulo ni Jesus. Ang pangalan ho ng nilapitan nila, Felipe. Philip. Bakit kaya sila lumapit kay Philip? Brothers and sisters, madali lang ho maintindihan pagka alam niyo yung background. Bakit? Hindi ho ba 12 yung mga disipulo ni Jesus na pinili niyang mas maging malapit na kasama niya? Ano po? 12 ho yun, mga Hudyo ho sila. Kaya lang ho, 2 yung mga disipulo doon na ang pangalan ay hindi Hebreo, kundi Griyego. Very Greek-sounding names yung kanila. Sino ho yun? Philip. Philippus ho. Philip, Filipinas, Philippines. Philip, galing ho yun sa salitang Philippos. Philos, hippos. Philos ho, ibig sabihin lover. Yung mahilig sa. Kunyari, philosophy, lover of wisdom. Philadelphia, brotherly love. Philanthropy, loving men. Philatelic, mahilig mag-kolekta ng mga stamps. Mahal, pag-ibig, ganyan. Tapos, hippos ibig sabihin kabayo. Di ba? Hippopotamus, yung river horse. Hippodrome, yung tinatakbuhan ng mga kabayo. Philippos, ibig sabihin, mahilig sa kabayo, karerista, parang ganyan. Tapos yung isa pa nga pala, na napupunta na isang pangalay Griego sa mga disipulo ni Jesus, ay si Andreas. Anerandros, sa Griego, ibig sabihin man. Andrea, manliness. Katumbas ho yun sa Latin, virtus. Virtue sa English. Viri in Latin means man. Di ba virile? Virile, manliness. Anyway, Felipe tsaka Andres. Bakit sila nilapitan ng mga Griego? Yung pangalan nila, Griyego eh. Kunyari, nasa New York ka, nawawala ka. Tapos, meron ka narinig, tinawag, hoy, liwayway, halika nga dito. Hoy, narinig mo, pangalan niya, liwayway. Malamang ito ka pupunta kay liwayway kasi Pilipino ka. Alam mo, liwayway, Pilipino yun. Yung pangalan niya, Pilipino, kahit na nasa States siya. Anyway, yun nga ho, dito rin, Hebreo tuma ito, pero ang pangalan mo ito sa Felipe. Griego. Kaya siya nilapitan. Anyway, ano sabi nila kay Felipe? Gusto po namin makita si Jesus. What a beautiful request. We would like to see Jesus. Brothers and sisters, sana tayo rin, ganun tayo, no? We like to see Jesus. Brothers and sisters, kahit na apat ang mata ninyo, hindi nyo na makikita si Jesus. Makikita lang ho natin si Jesus sa pananampalataya. Kung meron tayong pananampalataya, makikita natin siya. Lalo na sa Eucharistia, the mystery of our faith. Yung hostyang yun na kanina'y alay-alay natin, yung alak na yun, pagkatapos ng konsagrasyon, si Jesus ho yun. This is my body, this is my blood. Kung kaya nga pagkatanggapin natin sa komunyon, the body of Christ. Yun nga ho, si Jesus na tinatanggap natin, sabi natin, Amen. That's correct, that's true. I believe that. Ang ibig sabihin ng Amen natin doon. Brothers and sisters, makikita lang ho natin si Jesus, dun ho sa hostyang yun, kung may pananampalataya tayo. Kaya nga, it's the mystery of our faith. Brothers and sisters, yun nga, we would like to see Jesus. Sana ho, gustong-gusto natin makita si Jesus. Hindi ho natin makikita si Jesus kung hindi natin nais makita si Jesus. Kahit na nasa harapan pa natin si Jesus, pagkakama natin siyang iba. Pero kung may pananampalataya tayo, makikita natin si Jesus. Makikita natin si Jesus sa kanyang eklesiya. Makikita natin si Jesus sa mga dukha. Makikita natin si Jesus sa kanyang salita. Yun nga ho we want to see Jesus. That's beautiful. Hindi ho bibiguin ni Jesus yung ganong pagnanais. Ano nangyari? Nagpunta si Felipe kay Andres. At magkasama sila ni Andres na pupunta kay Jesus.
Ewan ko, Philip and Andrew was the brother of Peter, ano po, magkakaibigan itong mga ito eh, you know? And pareho silang Greek-sounding names, as I told you. And these are Greeks that they are going to introduce to Jesus. Yes, brothers and sisters, introduced to Jesus. Tingnan nyo, itong dalawang mga disipulong ito, ang magdadala dito sa mga Griegong ito at ipipresenta kay Jesus. And by the way, sa Gospel ho ni John, mukhang itong si Andres na ito, talagang the great introducer, you know? Tingnan nyo, dito ini-introduce niya itong mga Griegong ito kay Jesus. Tapos ho, doon sa chapter 6 ho, nasa chapter 12 na tayo, sa chapter 6 ho, nung gagawa ng himala si Jesus para doon sa 5,000 yun, anong gagawin ni Jesus? Kailangan niya ng tinapay. Sino magdadala ng tinapay? Yung batang maliit ho, you know? Sino magdadala ng batang maliit kay Jesus? Si Andres na naman, you know? And of course, even before that, in chapter 1 of John, makikita natin itong Andres na ito, isa siyang disipulo ni Juan Bautista. May kasama pa siyang isa. Sino nga ba yun? Wala akong pangalan eh. Siguro si John yun. Anyway, ito si Andres na ito, ano mangyayari? Susundan niya si Jesus kasi sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Pagkatapos nung susundan ni Andres si Jesus, pagkatapos nung kinahapunan yun, babalik si Andres sa bahay nila. Anong gagawin niya? Dadalhin niya naman si Pedro, si Simon, na kanyang kapatid, kay Jesus. Andrew was a great introducer. Lagi ho siya magpapakilala ng mga tao kay Jesus. Sana ho tayo, Andres din, you know? Sana tayo, mga taong magpapakilala sa mga tao kay Jesus, papakilala kay Jesus sa mga tao. We hope we will be like that. The point is, at this juncture, sasabihin ni Jesus, dumating na ang oras. Brothers and sisters, yung oras na yun, napaka-importante po para kay Jesus. Hinihintay-hintay niya yun. Hinihintay-hintay niya yun. Di ba doon sa Cana, nung gumawa ng himala ng tanda si Jesus, tanda akong tawag din John dito sa mga himala ni Jesus eh. Hindi nga ba't, ang sabi niya kay Mary, nung hiningi ni Mary yung tulong niya, you know, wala na sila, naubusan na silang alak. Tapos sabi ni Jesus, ano naman to para sa atin at sa iyo, ginang? Sabi niya nga, hindi pa dumarating ang oras ko. Yung oras kong yun, ang Diyos Ama ng takda, at hindi humaapura yun kung tutuusin. At ihintayin ni Jesus yun. Ano yung oras na yun? Oras ho ng kanyang pagdurusa. Yung kanyang pagdurusang yun, oras din ng kanyang pagluluwalhati. You know? Pagiging luluwalhatiin ho siya doon sa oras na yun ng pagdurusa. Kaya nga sabi niya dito, the hour has come for the Son of Man, eto si Jesus yun, to be glorified. You know? Sabi niya, pagka isang butil ng mais, ano po? Pagka nilagay mo yung butil ng mais na yun sa isang garapon, you know? Ano mangyayari doon? Ano gusto mong mangyari doon? Nasa garapon. Eh di wala. Manatili siya mag-isa. Pero itanim mo yun sa lupa, you know? Makikita mo, sisibol siya. At pag sibol niya ngayon, pagdating ng panahon, magkakaroon siya ng uhay. Tapos, yung uhay niya, marami doon uling butil ng mais. Yun nga eh. When it dies, it fructifies. Brothers and sisters, that's the mystery of life. You got to die to yourself in order to bear fruit. Kung napaka makasarili mo, ang gusto mo lang kapakanan mo, ang gusto mo lang yung layaw mo, gusto mo lang talagang mag-enjoy ka, hindi ka mag-aasawa, for example, hindi ka magbibigay ng iyong sarili sa iba, ay naku, mananatili ka mag-isa. Pero pagka sinurrender mo sarili mo, talaga nagmahal kayo ng asawa mo ganyan, and you are ready to sacrifice yourself, you can be fruitful. Pwede kayo magkaanak. At yung anak mo yun, boy, pwede marami silang mga anak, why not? And they will become really fruit-bearing people again. I mean, there will be fruits. Brothers and sisters, yun ang sinasabi sa atin ni Jesus dito sa bagay na ito. Siya rin ho, kinakailangan niya bilang isang butil mamatay. At pagkatapos doon, maraming mananampalataya. You know? Tayo, isa doon. You know? Nagpapasalamat po tayo kay Jesus na talagang ganun nangyayari. Brothers and sisters, tingnan nyo dito sa pagbasa natin ito na sinasabi sa atin ni Jesus dito na hinahatulan itong prinsipe ng mundong ito. Ano ho ito eh? Itong pagtutunggali ito talagang this is a real battle between Jesus, the Prince of Peace, the King of Peace, and the Prince of this world, you know?
talagang away to, yung prinsipe ng mundong ito na talaga namang ang ibig niya ibulid tayo sa impyerno, naghahanap siya ng damay, talagang mapawalang hanggang maparusahan tayo doon. Pero sabi ni Jesus, hinahatulan na, ang tinataboy ngayon, itong prinsipeng ito ng mundo. Brothers and sisters, yung hinahatulan na yung mundo. Akala ko ba God so loved the world? Ngayon, hinahatulan na itong mundong ito. Brothers and sisters, in John, there are two kinds of world. Yung cosmos, yung world. World that God created. It's beautiful, And the world of evil that is against God, against Jesus. Yun ho yung pananaigan ni Jesus. Brothers and sisters, ang sabi ho dito ni Jesus, kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao. Brothers and sisters, yun ho mangyayari kay Jesus. Itataas siya. Itataas nga siya sa krus. Itataas siya sa krus. Tulad nung narinig natin isang linggo. Tulad ng itinaas ni Moises yung ahas dun sa tulos na nampalataya mga tao, naligtas sa kamandag ng katuwasan ng ahas. Dahil ganoon din naman si Jesus. Itataas siya, sa krus, at yung mga nanampalataya sa kanya, maililigtas. Ganun ho yung sinisimbolo ng pagtataas sa kanya. Sabi nga sa dulo, sinabi niya ito upang ipakita kung anong magiging kamatayan niya. Itapapako sa krus. Francis, nagpapasalamat ho tayo sa Panginoon na tayo rin nakapananampalataya sa kanya. Dahil ibig natin siyang makita. At nagpakita siya sa atin na nampalataya tayo tuloy sa kanya. Sana ho, huwag tayo matakot pagka kinakailangan natin magdusa. Kapag pinapangatawanan natin kasi yung turo niya at utos niya, hindi ho madali yun. Pwede ho tayo magdusa talaga. Pero sa pagdurusang yun, magbubunga ho yun ng sagana. Siguro yung iba rin mga tao, makapananampalataya pa kay Kristo. At lalagana po itong pananampalataya. Ito ho yung layunin ng Word Made Flesh. Na maisambula dito, maibahagi itong salita ng Diyos na ito. Makilala natin si Jesus ng mas lalo. Makilala natin tuloy ang Ama. At magkaroon tayo ng buhay Diyos. Tayo po natutuwa na tayo pinunlakan ng ating kaibigan, si Evelyn Tolentino po, si Ebot, upang maging ating panauhin sa ating yugtong ito ng Word Made Flesh. Siya po ay isang housewife with 2 kids, 15 and 22 years old. Siya po ay nakapagtrabaho abroad sa Kuwait. Tapos siya po ay member ng household leader po siya ng Couples for Christ. Siya po ay umaattend din ng Bible study doon po sa Makati o kaya sa Greenbelt pagka Tuesday or Wednesday. Natutuwa po ako na nandito nga si Ebot. Ebot, good morning. Good morning po, Father. And thank you for coming to join us here. Ebot, I think ang yaman-yaman itong ating narinig na mapagbasa, hindi ba, no? Gusto ko lang tanong sa iyo, for example, may pagka-Andres ka ba? Ibig sabihin, si St. Andrew tulad doon sa Gospel, he was the great introducer, sa ibang istorya, meron ka bang naipakilala kay Jesus? Yes, Father. Number 1 yung husband ko. Really? Yes. Oh, by the way, baka may gusto kang batiin. Yes, I'd like to say hi to my husband, Ed, dun sa dalawa kong anak, kay JR, tsaka kay Alexis, as well as my friends in Christ, kay Sister Marvy, Brother Allen, and Brother Little. Very nice. Makakilala ko ata yun. The point is, napakilala mo si Ed. What do you mean? Kasi there was a time in his life na hindi naman siya actually na ayaw niyang maging yung wholehearted dun sa kanyang pagsisimba or pagiging Katoliko. Tapos anong nangyari? Then, suddenly, sinabi ko sa kanya, let's try to join the Couples for Christ. At first, hesitating pa siya. But then, na-convince ko rin siya na to attend. And then, I was so happy na nung time na tinanggap niya si Lord Jesus Christ sa buhay namin, na up to now, hanggang ngayon, hindi namin akalain na maging unit leader kami. Na talagang, Since when was this? this was 1999, September 1999. Oh, that's quite a long time already. Mga 5 na taon, ano? Very nice. Yung sa buhay mo naman, Ebot, yung panalangin, meron bang papel yun sa buhay mo? Opo, napakalaking bagay po nito para sa akin. Kasi this is one way of communicating to God
na binubuhos ko po yung bukal po sa kalooban ko, yung samba ko sa kanya, paghingi ko ng tawad, at saka yung mga kahiling niya. You have po. a prayer time, you say, in Yes. your daily life? Opo, meron Usually po. when? At night, meron po. At saka in the morning. Okay. Maganda yung sinabi mo, Ebot, na ang prayer, ang panalangin, yung pakipag-ugnayan sa Diyos na yan, dapat pumubukal sa kalooban, ano, mula sa puso. Kasi pwede kang nagdarasal lang ng, parang rote memory, no, memoryado, parang kang parot, you know. Nag-aama namin ka, nag-rosaryo kung saan mo. I mean, kamot dito, kamot doon, or something like that. That's very nice. It should be, a real expression of yourself, no? Yung panalangin nga, sabi nila, ay ang pagbibigay tinig natin sa ating pananampalataya, sa ating pag-asa, sa ating pag-ibig, sa Diyos na talaga nagmamahal sa atin. That's very nice, ano? Sa buhay mo ba, Ebot, yung tipan, yung covenant, meron ba kahulugan yun sa'yo? Opo, meron. What do you mean? Malaking bagay po ito kasi parang ito yung parang promise mo sa kanya. Aha, na very nice. gagawin. That's a very good word to use. Yung promise. Pero hindi lang promise to be broken, ano? Pero matinding promise to, covenant na tawag dito eh. Nakagawa ka ba ng covenant with God? Yes, I made a covenant before dun sa Couples for Christ na Okay. mayroon pong nakalagay doon na I have to say my prayers every day. I have to do good to everyone. I have to a lot Avoid of things. evil, I suppose. Mga Tapos, what about wrongdoing. the Word of God? Pati po yun, reading the scriptures. I have to read it daily. Lord. Do you have a daily Bible time? Bible Yes, meron po. Saan mo na itatapat yon? I have it in front of the altar. At saka meron Mga bandang anong parte ng araw yon? Morning, noon, evening? Morning po, usually morning. Very nice, very nice. How much do you manage to read in the morning? How long is that Bible reading of yours? Meron po akong yung daily scripture, tapos Psalms, at saka yung Gospel for the day. Yun po ang pinabasa. Okay. And so you are able to prepare yourself for Mass kung tutuusin, ano? Yung pag-attend mo ng Bible study, saan ka ba ma-attend? Minsan po sa Don Bosco, and minsan sa Greenbelt. Oh, by the way, ina-announce natin yun dito sa ating palatuntunan, no? Pagka Tuesday, nandun si Father June sa Don Bosco, Makati, sa inyong Bosco Parish. 7:30 ho lagi ito. Yung Wednesday naman, tinutukoy dito nebot sa Greenbelt Chapel, no? Tapos second, fourth Thursday sa Alabang, tapos third Friday sa Arsobispado. Yung pagdalo mo sa Bible study natin, kamusta ba yun? May nangyayari ba? Meron po na i-apply po namin yon in our daily lives, lalong-lalo na ganun din po sa mga anak namin na i-share din po namin yan. Oh, that's very nice. In other words, hindi lang pala si Mr. ang in-introduce mo sa Panginoon, no? Pati mga children ninyo. Na? That's very nice. That's very nice. Well, Ebot, I would like to thank you really for sharing your time with us and sharing yung insights. Maganda yung sinasabi mo na dapat bumubukal yung panalangin mula sa puso. Dapat talaga meron tayong pagkukusa na ma-introduce. Huwag tayong mahiya. Introduce natin si Jesus sa kapwa. Introduce natin ang kapwa kay Jesus, no? Tapos sa salita ng Diyos, talagang bigyan natin ng puwang sa ating buhay. Talagang sana maging kasunduan natin talaga yun sa Diyos. Buti sa inyo, that is very formal thing, no? Pero sana ho, tayong mga nanonood dito sa palatuntunan ng Word Made Flesh, gawin ho natin talagang kasunduan natin sa vision, maglaan tayo ng time. Maglaan tayo ng time para sa salita ng Diyos. Yung pagbabasa natin, you can always know what you love or whom you love. Simple lang ho. Test it with time. Ibig sabihin, how much time do you dedicate to that person or that thing that you say you love? Doon makita eh. Kung kakatiting lang, ibig sabihin hindi. Pero pagka binubuhos mo talaga panahon mo doon, ang ganda, no? Well, I'd like to thank you once more, Ebot, and I'd like to greet through you your dear husband. Nakikita tayo doon sa Bible study, your kids and your friends. At sana pagpalain ng Panginoon ang buhay niyo mag-asawa at ang inyong mga tinatrabaho at ginagawa. No? Salamat po. It's my pleasure, Father. Yun yun, dami-dami ho nating napulot dito sa ating pakikinig sa salita ng Diyos sa paghahanda po natin sa ikalimang linggo po sa panahong ito ng Kwaresma. Ito na ho ang huling linggo bago ho magkaroon
Semana Santa, yung mga mahal na araw na po, Holy Week. Tignan nyo, dito sa unang pagbasang narinig natin, mula ho dito sa aklat ng ni Jeremias, ni Propeta Jeremias, ipinaalala po sa atin yung bagong tipan na talagang mangyayari pagdating ng panahon. Nangyari nga ho yun sa pamagitan ni Jesus. Bagong tipan ho na makipagkasunduan uli ang Diyos sa atin. At yung kasunduan yon, hindi na sa tipak na bato isusulat, kundi sa ating mga puso. Pasalamat po tayo sa nilagay sa ating mga puso na kasunduan ng Diyos. By the way, pinapahiwating din ho nito yung ating konsyensya. Nakasulat rin sa ating mga puso. Yun ang tinig ng Diyos sa ating kaibuturan. Tapos pinapaalala ho sa atin na doon sa ikalawang pagbasa na si Jesus ho, doon sa pagbasa natin sa aklat ng mga Hebreo, sulat sa mga Hebreo, na si Jesus nanalangin siya. At salamat doon sa panalangin niya na talaga namang napangatawanan niya, dapat niyang pagdusahan. At tuloy doon sa pagdurusang yun, natuto siyang sumunod sa Diyos. At naging ganap na ganap siya. At hindi lang ho yun, siya ngayon ay nagiging sanhi ng kaligtasan sa mga nanampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Brothers and sisters, tayo rin ho sa ating buhay bilang mga mananampalataya kay Kristo, nakipagtipan sa Diyos, nakipagkasunduan sa Kanya, importante ho yung panalangin para sa atin. Kasi daraan ho tayo sa mga pagsubok. Doon sa mga pagsubok natin yun, makapanaigan natin yun kung meron tayong lakas na galing sa Diyos. Ang natatamo nga natin yung lakas na yun sa magitan ng ating panalangin. Taimtim na panalangin, pagipag-ugnayan natin sa Diyos. At by the way, brothers and sisters, tingnan nyo, ang salita ho ng Diyos ang dapat umpisa ng ating panalangin. Bakit? Kung ang panalangin ho, pakipagkomunikasyon sa Diyos, tandaan natin, ang Diyos ho nang papasimuno ng panalangin yun, ang pakipag-usap sa atin. At ang salita ho ng Diyos ay ang Biblia. Kaya nga ho, dito nag-uumpisa dapat ang panalangin natin. At tumutugon tayo sa Kanya na narinig natin. Tulad ho nitong ating mga pagbasang na narinig ngayon, siguro mas nauunawaan natin ngayon. At ngayon, pwede tayo makipag-dialogo na sa Diyos base ho dito sa ating nabasa. Gagawin ho natin to sa maya-maya. Tapos ho yung ebanghelyong narinig natin ngayon, na kung saan talagang merong mga Griegong lumapit kay Jesus, gusto nila makita si Jesus. Tayo rin ho, nagnanais tayong makita si Jesus. Sana nga buksan ng Diyos ang ating mga mata. Talagang patindihin niya yung ating pananampalataya para makita natin si Jesus kung saan natin siya makikita dapat. Sa kanyang eklesiya, sa mga sakramento, sa kanyang Biblia, sa mga tao, mga ating kapwa, lalo na yung ating mga nangangailangang mga kapwa. Brothers and sisters, wag ho tayong matakot. May mga pagdurusa tayong daraanan, pero yun ho ang magdadala sa atin sa buhay. Ang isang butil na hindi itatanim, manatili mag-isa. Pero pag itinanim na matay, magbubunga. Gawin po natin panalangin ang ating narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa inyong pagpapaalala sa amin. Na talaga namang nakikipagtipan kayo, nakikipagkasunduan kayo sa amin. Salamat po. Ibig namin talagang tulungan nyo kami at nanalangin kami ngayon sa inyo na talagang mapangatawanan namin ang aming mga pangako sa inyo tulad ng kayo'y tapat sa amin sa inyong mga pangako. At sana nga po talagang tulungan nyo kami na laging hanapin si Jesus. Lagi ko nyo kaming pagpalain ng mas malalim na kaugnayan sa Kanya upang sa mga pagsubok sa buhay na ito, hindi kami masiraan ng loob. Kundi talaga maging tulad ni Jesus na dumaranas ng hirap pero mas nagiging ganap, mas napapalapit kami sa inyo, nagtatamo ng kaligtasan. Tinataas po namin sa inyo lahat ng mga humihiling na aming panalangin, lalo na po yung mga may sakit, nalulumbay na may mighati sa pagyaon ng kanilang mga minamahal sa buhay, yung pong mga may problemang kinakaharap, may mga pagsubok na dinaraanan. At lahat pong ito ay aming hinihiling sa inyo kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo masaganang ng makapangyariang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sana po naging pagpapala talaga ang ating palatuntunan sa inyo. At sabi ko nga sa inyo, sumulat po kayo, mag-text kayo sa ating palatuntunan para mapaabot nyo ang inyong mga kahilingan at ang inyong napapala dito sa ating pag-aaral na ito ng Banal na Salita ng Diyos. Hanggang sa muli po, pagpalain kayo lagi at subaybayan ng Diyos. Shalom sa inyong lahat.